Ano-ano nga ba ang mga bagong policies sa new STCW Circulars 2018-08 at saka STCW Circular 2018-09? You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you're as long as you're dreaming. Good day mga kasisid and welcome back to my channel. So this is Kuya Sid. Ano-ano nga ba ang mga bagong policies sa new STCW Circulars 2018-08 at saka STCW Circular 2018-09? Una, ang qualified lang na mag-a-apply ng Assessment of Competence ang kompleto na ng mga education at saka mga training requirements. Pangalawa, kailangan muna nila ipasa yung theoretical examination para makakuha sila ng practical assessment. Pangatlo, under sa new circulars na ito, kailangan makakuha ka ng 70% sa bawat competence sa bawat function para maipasa mo yung buong function. Kung may bagsak ka kahit isa sa competence sa bawat function, i-re-receipt mo uli yung buong function. So kung ilan yung competence na nandyan sa function na yan, i-re-receipt mo yan lahat. Pang-apat, sa bagong circular na ito, kailangan na ipasa mo lahat ng assessment. So yun yung practical assessment at saka theoretical examination sa loob ng 3 taon. Sa bagong circular na ito, meron silang tinatawag na receipt, remedial at saka retake. Explain natin yan isa-isa. Ang remedial ang tawag sa first receipt. Pwede kang mag-remedial after 1 month, ngunit hindi pwedeng lalagpas na 1 taon mula sa initial exam mo. Removal naman ang tawag sa second receipt. Pwede kang mag-removal after 1 month, ngunit hindi lalagpas sa 1 taon mula sa remedial mo. Kung bumagsak ka sa removal o hindi makapag-remedial at removal sa prescribed period, kailangan mong mag-training ng mandatory refresher training upang makapag-exam ng retake. Sa retake naman, lahat ng function ay kukunin. Kung sakaling bumagsak ulit sa retake, kailangan mag-training ulit ng mandatory refresher training para makapag-retake ulit. So, ibig sabihin, uulit ka talaga. So, yung mga pinanggit ko, so yung rules na ito ay applicable sa theoretical examination at practical assessment. So, bakit nga ba lumabas yung mga bagong circulars? So, ito nga yung STCW Circulars 2018-08 at saka 2018-09. So, ang kwento nito, kailangan nilang i-upgrade yung assessment of competence base dito sa STCW na linggo. So, anong mangyayari sa old circular? So, sa ngayon, kung nag-i-exam kayo under sa old circular, kailangan yung may habol para hindi kayo abutan ng new circular. Ito pa mga kasisid, so may tip ako. Para hindi kayo abutan ng new circular, mag-exam na kayo ngayon habang nandito pa tayo sa period ng old circular kasi kahit bumagsak kayo, pasok pa rin kayo dun sa old circular. So mga kasisid, yung mga binanggit kong circular, nada-download yun sa website ng Marina. So check nyo dito sa link na to, nandito yung link para ma-download nyo yung 2 bagong circular. Kung mayroon kayong katanungan dito sa new circulars, please comment down dito sa baba ng vlog natin, ng video natin. Salamat sa panonood and please share this vlog, this information para mas marami ang makakaintindi kung ano nga ba yung kaibahan ng 2018-08 at saka 2018-09. So again, this is Kuya Sid and please watch my latest vlog na nasa taas ng screen at saka yung playlist na nasa baba. And please don't forget to subscribe to Kuya Sid para sa mga tayong tips, hacks, tutorial, and how to do it. Again, salamat sa panonood. Thank you and God bless. And see you on my next vlog. Sa retake, kailangan... Sige po. Shooting dito. Ako, damit lang boss. Sige po. Ano lang? May shooting.